Nagdulot ng malawakang pagbaha ang walang humpay na pag-ulan sa Metro Manila ngayong araw. Sa ilang lugar, abot bubong ang baha. Saksi, si Mark Salazar. Sa post ng Barangay Tatalon, Quezon City sa Facebook page nito, pasado 1:00 ng hapon, abot dibdib ang tubig na sinuong ng mga residente sa kasagsagan ng malakas na ulang dala ng habagat. Sa marker, kitang nasa 5 talampakan ng taas ng tubig. Pasado 2:00 ng hapon, lalo pang tumaas ang baha, bandang 8 talampakan na at abot bubong na ang tubig. Pinasok ng mga rescuer ang mga loobang bahagi ng Barangay Tatalon para mailigtas sa mga residente. Sinamantala nila habang maliwanag pa dahil alam nilang lalong mahirap ang rescue operation kapag nagdilim na. Biglaan ang pagtaas ng tubig doon. Gayon din sa Barangay Damayang Lagi, nakalatag na lubid ang kanilang gabay para hindi matangay ng agos ng ilog. Sobrang baha na, wala na kami makuhang gamit. Lahat talaga ubos. Si John Patrick, pinasa ng kasintahang si Angeline para makatawid sa baha. Much better na at least kahit yung paman lang niya mabasa, wag lang yung upper body. Opo. Grabe naman ang love ng boyfriend mo sa'yo. Ha? Ano masasabi mo sa boyfriend mo? Thank you so much. Sa mga ganitong pagkakataon, muling pinapaalala sa taong bayan ang mga anomalyang bumalot sa mga flood control project. Dahil sa inyo kaya bumaba dahil sa flood control, yung pera namin kinuha nyo. Ang baha ay pagkakataon para sa iba pa na kumita kahit papaano. Gamit nila mga bangka para maghatid ng mga tumatawid. Pero meron din namang hindi raw bayad ang hangad. Tulong sir. Tulong mo dyan. Tulong. Walang ba ito? Kusang loob lang sir, kusang loob. Waterproof kami! Lubog din ang maraming bahay sa Barangay Rojas District matapos umapaw ang ilog. Sa lalim ng tubig, tila nakipagpaligsahan sa swimming ang mga residenteng ito. Naglutangan ang mga gamit sa bahay na ito na pinasok ng baha. Sa G. Araneta Avenue at sa NS Amoranto, umabot hanggang baywang at dibdib ang tubig. Nalubog ang ilang sasakyan. Meron pang nagbangka at nag-jet ski sa baha. Abot leeg ang baha sa bahaging ito ng Barangay Del Monte. Abot bubong sa ibang bahagi ng barangay. Kapit kamay ang isang grupo habang tumatawid sa malakas na agos ng tubig. Sa E. Rodriguez, may bahaging abot baywang ang baha. Isang residente ang isinakay sa sirang ref para mailikas. Gaano kataas yung baha doon? Biglaan lang ba to? Tila naging ilog ang ilan pang pangunahing kalsada gaya ng Mother Ignacia. Sinubukan ng sasakyang ito na tumawid sa baha pero hindi kinaya. Tila napalutang na lang. Sa tulong ng ibang motorista, naalis sa pagkakalubog ang sasakyan. Binahari ng East Avenue at Visayas Avenue sa bahagi ng Pasong Tamo na umabot daw sa lampas tuhod ang lalim. Pahirapan umuwi ang mga commuter sa Commonwealth Avenue. Ilang provincial bus ang pansamantalang tumigil muna sa dispatch para sa baha sa A. Bonifacio. Baha pati ilang bahagi ng EDSA gaya ng ilalim ng estasyon ng LRT-1 kung saan umabot hanggang binti ang tubig. Pati Manila North Cemetery hindi nakaligtas sa baha. Gayon din ang Korte Suprema sa Padre Faura. Perwisyo para sa mga motorista ang pagbaha sa iba't ibang kalsada sa Maynila. 2:00 ng hapon, walang galawan ng mga sasakyan sa kanto ng Espanya Boulevard at Caico Street sa tapat ng University of Santo Tomas. Kung sa gitna ka dadaan dyan, alanganin kasi hanggang bewang na. Hindi na rin kaya. Lumangoy na yung motor ko sir. Asan? Andyan sir. Ayan? Opo sir. Ayaw na. Tirik na. O tirik na sir. Kaya tiis na lang sir. Inabot na kami ng pananghalian. Close na ba kayo ng mga kasama mo? Opo, close na. Close sir. Para na kami magkakapatid tuloy. Pati hanap buhay na perwisyo. Baha na po sa mga dadaanan, sarado na po lahat eh. Yung online, nag-online lang po ako ng ulam. Matumal ngayon, hindi kami online, nagdi-deliver po. Hindi makabiyahe, ayan po. Walang kita.
Pinasok din ng baha ang campus ng UST. Binahari ng Philippine General Hospital o PGH sa Taft Avenue. Yung ganitong intensity ng mga pag-ulan, posibleng magtuloy-tuloy up until Wednesday dahil nga po may binabantayan pa tayong possible development ng low pressure area. So ito po yung isa sa nagdadrive ng paghatak ng habagat po dito sa may Luzon as well as sa western section ng Visayas. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi.